Hello po, magandang gabi po. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ng gabi po, ang topic po natin, utos po ng Diyos magtrabaho. Yan po yung topic natin. Po yung ating paksa, utos po ng Diyos na magtrabaho tayo. Ayun po yung ating paksa. Maki-join na po kayo. Live po tayo rito. TikTok. Ang gabi po. Live po tayo. Dito sa TikTok. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa, utos po ng Diyos na magtrabaho tayo, magpagal tayo para sa ating pong ikabubuhay. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ayun po. Magandang gabi po, baka-join na po kayo. Wala pa pong nanonood. Para mag-umpisa na po tayo. Hello po, ating pong paksa tungkol po sa pagtatrabaho. Utos po ng Diyos, tayo po ay magtrabaho, ganun. Po yung ating paksa. Join na po kayo. Utos po ng Diyos, magtrabaho po tayo. Yun po yung utos ng Diyos. Magsikain tayo ng ating pong sariling tinapay. Yun po yung ating paksa. Yun po yung ating topic. Ayun po. Join na po kayo rito. Utos po ng Diyos na tayo ay magtrabaho, magpagal para sa atin pong ikabubuhay. Yun po yung utos ng Diyos. Ganun po.
Ngayon na po kayo rito sa akin pong live. Join na po kayo. Utos po ng Diyos na tayo ay magtrabaho. Ayun po. Para hindi po natin iaasa ang atin pong kabubuhay. Yun po yung utos, sabi ng Panginoon. Utos po ng Diyos na tayo ay magtrabaho. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Exodo 20. Ito po sa Exodo 20. Talatay 9, 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat. At lahat ng nangaroon ay at nagpahinga ng ikapitong araw. Ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayun o. 6 na araw po ang utos ng Diyos na tayo po ay magtrabaho. Yun po. Utos po ng Diyos, tayo po ay magtrabaho. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ganun po, kasi may mga tao hindi nagtatrabaho, bawal po yun sa Diyos eh. Utos po ng Diyos na magtrabaho tayo 6 na araw. Pero yung ikapitong araw, sabat sa Panginoon, yung maglalaan po tayo ng araw para sa Diyos po. Ganun po ang utos ng Diyos. Hindi po natin siya kinakalimutan. Pero kahit na nagpapagal tayo, hindi natin pwedeng ilagak yung tiwala natin, ikaliligtas natin sa kayamanan, kundi sa Panginoong Diyos. Kasi lahat ng yan, lilipas yan yung mga kayamanan Sabi nga, huwag mo ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na sanlibutan. Sabi ng Diyos. Yun, pero utos ng Diyos na tayo magpagal para sa atin pong ikabubuhay. Ganun po. Ito, basahin ko po. 6 na araw ang utos ng Diyos na magtrabaho tayo kasi may mga tao dyan At saka may mga pastor o hindi na nagtatrabaho, maasa na lang sa mga o gano'n. Kasi iba, maasa na lang sa iba Utos po ng Diyos yung magtrabaho po tayo. Ito, basahin ko po sa inyo muli. 6 na araw ang utos ng Diyos na tayo ay magtrabaho Si Apostol Pablo nga po yung 3 taong nangangaral ng salita ng Diyos pero araw at gabi nagtatrabaho po siya Yun po yung ginawa po ni Apostol Pablo. Ito, basahin ko po sa inyo muli ito. Kasi 6 na araw ang itinakda ng Diyos para tayo magtrabaho Ito po sabi ng Panginoon uli. Sa Exodo 20, ang talatay 9 hanggang 11. 6 na araw nagagawa ka. Sabi ng Diyos dito, 6 na araw nagagawa ka. At iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang kapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yun, 6 na araw po yung utos sa tao ng Diyos para po tayo ay maghanap buhay, magpagal. Pero hindi po tayo dapat umasa ron sa mga kayamanan kasi hindi naman hindi naman malagi po yung kayamanan. Hindi po natin naasal sa kaligtasan yung ating sarili sa kayamanan kasi hindi nananatili yung kayamanan basta't utos po ng Diyos na magpagal tayo. Huwag lang nating ilagak yung ating kaligtasan sa
bagay na nasa sanlibutan. Ito, sabi ng Diyos dito, no? Kasi mga bagay na sa sanlibutan, lumilipas po yan, eh. Kaya hindi, pero utos ng Diyos, magpagal tayo 6 na araw po. Yun po yung utos ng Diyos. Kasi may mga tao dyan, eh, yung ikinabubuhay nila, inaasa na lang nila sa kanilang mga kamag-anak, ganun. Bawal po sa Diyos yun. Sa iba, tamad, nagiging duka. Sabi nga, siya'y nagiging duka nang gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yung mayaman, ang kamay ng masipag. O yun, no? Kahit yumaman tayo, no, hindi natin po paglalagakan po ng kaligtasan yun, sabi ng banal na kasulatan. Ayun po, kasi hindi, ang kayamanan, hindi magpakailanman. Ito, basahin ko po rito sa inyo rito. Sa Kawikaan 23, talatay 23 hanggang 24. Magsipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. Tignan mong mabuti ang iyong bakahan, sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman. O, namamalagi ba ang putong sa lahat ng salit-saling lahi? O, hindi magpakailanman yung kayamanan, eh. Pero yon, utos ng Diyos, magpagal tayo ng 6 na araw. Pero hindi natin pwedeng paglagakan ng kaligtasan yung kayamanan, kasi hindi naman malagi po yung kayamanan, eh. Lumilipas po lahat yan, eh. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyong uli. Hindi po natin dapat paglagakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa yung kayamanan, kasi hindi siya magpakailanman. Basahin ko po sa inyo muli ito sa Kawikaan 27, ang kabanatay 23. Magsipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tignan mong mabuti ang iyong mga bakahan, sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman. O, hindi magpakailanman yung kayamanan, eh. O, utos ng Diyos na magpagal tayo 6 na araw, dahil ayaw ng Diyos yung tamad. Ayaw po niyo yun. Pero hindi natin paglalagakan ng kaligtasan yung mga kayamanan, hindi po. Kailangang umasa tayo sa Diyos, sa mag-ama, sa Panginoong Yesus, ganun. Ayun po. Pero utos ng Diyos, magpagal tayong 6 na araw. O, dapat, meron tayong inilalaan na araw sa Panginoong Diyos. Na araw sa Kanya, na pagpipisan, ganun, pag-aaral ng Kanyang mga salita. Hindi natin siya pwedeng ibigin yung sanlibutan, sabi, yung mga bagay ng sanlibutan. Kasi iba dyan, mahal na yung mga bagay ng sanlibutan, eh. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa sa unang 1, 2, 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na sanlibutan. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. O yun, pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, sa kalooban niya, o, mananahan tayo magpakailanman hanggang sa langit po yun. O, utos po ng Diyos yung magpagal tayo, pero wag natin paglalagakan ng kaligtasan po yung mga kayamanan, hindi natin sila pwedeng ibigin. Ganun po. Kasi hindi magpakailanman man po yung kayamanan. Hindi natin siya pwedeng ibigin yung sanlibutan, o yung mga bagay na sanlibutan. O, basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa unang 1, 2:15. Huwag mong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay na sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. O, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun po yung maliligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan, nasa diwa rin po ng ebanghelyo yung magtrabaho tayo. Yun ang sabi ng Diyos. Kailan nasa diwa rin natin yung pagtatrabaho. Hindi lang natin siya pwedeng paglagakan ng kaligtasan yung mga kayamanan.
Kailangan meron tayong panahon sa Diyos kasi ayaw po ng Diyos yung nakakalimot tayo sa Kanya. Ganun po. Pero utos po ng Diyos, magtrabaho tayo, mga 6 na araw, ganun. Tapos yung 7 araw, Sabat, sa Kanya po yun. Ilalaan po natin sa Kanya yun. Kasi may mga tao hindi nagtatrabaho umaasa na lang sa mga di ba? Maraming mga taong ganun Maasa na lang sa padala. O ganun po, maasa na lang sa mga magulang. Utos po ng Diyos yung magtrabaho kasi bawal po yung hindi nagtatrabaho. Kasi nga, ang tao pagka hindi nagtrabaho, magugutom siya, magiging duka siya, sabi ng banal na kasulatan. Kaya utos ng Diyos po yung magtrabaho. Magugutom, o ganon. Kapamakan kasi ng dukha yung tamad. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Kawikaan. Sabi rito sa Kawikaan, pagka kasi yung tamad, nagiging dukha Siya'y gumagawa ng kamay na siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. O nagiging dukha po kasi yung tao pagka hindi tayo magtrabaho ang bunga ng dukha sa pagkakasala o pagka hindi ka nagtrabaho, bunga ng dukha sa pagkakasala, maaaring mag-imbot ka, magnakaw ka. Kaya utos po ng Diyos yung tayo magtrabaho. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Sa Kawikaan 10:15 hanggang 16. Ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. O kapahamakan ng dukha, yung karalitaan Kaya magtrabaho tayo O, paano mapapahamak yung mga mahihirap? Kasi nga, hindi sila nagtatrabaho. Pag nagutom sila, mamatay sila sa gutom. O kaya magnanakaw sila. Ayun sabi rito, ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitan. O, pag nagkasakit, wala silang pampa-hospital o pambili ng gamot. Kaya utos ng Diyos yung magtrabaho tayo para meron tayong ipanggugol sa mga pangangailangan natin. Yun po yung utos ng Diyos Kapatuloy ko po. Ang gawa ng matuwid patungo sa kabuhayan. Ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. O tayo nga, ang bunga ng dukha sa pagkakasala kasi pagka hindi ka nagtrabaho, magiging dukha ka Sabi nga, siyang gumagawa ng kamay ng kasipagan magiging dukha, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan nating magtrabaho, utos po ng Diyos yun yung magtrabaho po tayo. Nasa diwa po ng Ebanghelyo yun, yung magtrabaho tayo. Pero hindi natin ipopokus yung sarili natin sa pagtatrabaho. Kailangan meron po tayong nakalaan sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. Kasi pagka yung hindi ka nagtrabaho, magiging dukha ka, maring magnakaw ka, mag-imbot ka, o manakim yung hindi sa'yo, kukunin mo. Kaya utos po ng Diyos yung magtrabaho. Ganon. O ito po, basahin ko sa inyong muli. Ang kapahamakan ng dukha ay kanilang karalitaan. O ang kapahamakan ng dukha, ang kanilang karalitaan O imbis na meron kang pera, meron kang pambiling gamot, o wala kang pera, hindi ka nagpapagal, hindi ka nagtatrabaho, o wala kang pampa-hospital, o maaari magkasakit ka, wala kang pambiling gamot, o di, yun yung kapahamakan. Kaya kailangan sa atin po nagtatrabaho. Ganun po, sabi rito, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng walang kamay na walang kasipagan. Ito sabi sa 19 ng Kawikaan. Basahin ko sa inyo dito sa 19 ng Kawikaan 19:15. Dito po sa Kawikaan 19:15. Ang katamaran ay nababaon sa mahimbing na pagkakatulog. Ang tamad na kaluluwa ay magugutom. O magugutom yung tamad na kaluluwa yung gutom, ikamamatay yun, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. O tama, basahin ko sa inyong muli. Ang katamaran ay nababaon sa mahimbing na pagkakatulog. At ang tamad na kaluluwa ay magugutom. O kailangan, para hindi magutom, o magtrabaho. Kasi nga, utos ng Diyos, magtrabaho, 6 na araw di ba? O, huwag lang natin paglalagakan
yung kaligtasan, yung mga kayamanan, hindi natin iibigin. Utos po ng Diyos yung magpagal. Ito po sa may 20 naman, sa Kawikaan 20. Dito po sa Kawikaan 20, 4 at saka 13. Ang tamad ay hindi nag-aararo dahil sa tagginaw, kaya siya ay magpapalimos sa pag-aani at walang anuman. O, kita nyo nga, o yun o, wala siyang kakainin pagka ang taong tamad. Kaya utos po ng Diyos yung magtrabaho po tayo. O, ganun po. Ito, wala kang aanihin. Ito, sabi rito, ito po sa Kawikaan 24. Ang tamad ay hindi nag-aararo dahil sa tagginaw, kaya siya'y magpapalimos sa pag-aani at walang anuman. O, wala siyang kakainin. Kahit manghingi siya, walang magbibigay sa kanya. Kaya utos po ng Diyos yung magtrabaho po tayo. Ganun po, ayaw po ng Diyos yung tamad. Ito po sa may 20:13 naman. Huwag mong ibigay ng pagtulog, baka ka maduka. Idilat mo yung mga mata at mabubusog ka ng tinapay. O, mabubusog ka ng tinapay. Laging masarap ang kakainin mo pag nagtatrabaho ka. Ganun po, hindi po masama yung magtrabaho. Sa diwa po ng Ebanghelyo magtrabaho tayo. Huwag lang nating kalilimutan ng Diyos. Sabi nga, ano man yung ginagawa, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Kailangan magtatrabaho tayo, mananalangin muna tayo sa Diyos para alam niya. Ingatan tayo po sa trabaho noon. Ganun po. Kasi nga, pagka yung hindi ka nagtatrabaho, magiging duka ka eh. Alam niyo ba ang tao po kasi pagka yung uhaw, nakamamatay po yung uhaw, saka yung gutom. Sabi ng banal na kasulatan. Babasahin ko po sa inyo mamaya. Yung uhaw at gutom, salot kasi ng Diyos yung uhaw at gutom eh. Sasalutin ka ng Diyos pagka hindi mo sinusunod yung mga utos niya eh. Utos po ng Diyos yung magpagal. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Sa Kawikaan 20:13, huwag mong ibigay ng pagtulog, baka ka maduka. Idilat mo yung mga mata, mabubusog ka ng tinapay. Mabubusog ka ng tinapay. Laging masarap ang pagkain mo, sinigang, mechado, o kaldereta, pagka lagi kayong sa trabaho, ganun. Kaya utos po ng Diyos yung magpagal tayo para hindi tayo maduka. Ganun po. Kasi nga yung gutom, yung gutom at saka uhaw, nakamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan magtrabaho po tayo para tayo ay mabuhay. Hindi natin yung iaasa yung ikabubuhay natin. Si Apostol Pablo nga po, kahit nangangaral siya ng Ebanghelyo, nagtatrabaho po siya, hindi niya inaasa yung kanyang ikabubuhay niya sa iba. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Yung uwaw at gutom, mga salot po ng Diyos yan eh. Pagka yung di mo sinusunod yung utos niya, sasalutin ka ng pagkauwaw at pagkagutom, ikamamatay po yun pag di po yun tayo nagtrabaho. Kailangan magtrabaho po tayo, utos po ng Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Yung gutom kasi, uwaw nakamamatay. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi nga, utos ng Diyos, bibili tayo ng pagkain at saka inumin. Utos po ng Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Utos ng Diyos. Mamaya na po yung sa gutom at uhaw. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Sa 2 ng Exodo. Kasi utos ng Diyos, magpagal tayo para meron tayong pambili ng ating inumin, pagkain. Ito po sabi ng Diyos, sa may Deuteronomio 2:6, kayo bibili sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng salapi upang kayo makakain, at kayo bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi upang kayo makakain. Yun bibili tayo, hindi naman tayo pwedeng makakain na walang pambili, di ba? Kaya utos po ng Diyos yung magtrabaho tayo. Kasi nga, kung wala kang pambili, kung wala kang trabaho, hindi ka nagpapagal, wala kang pambili. Kaya kailangan magtrabaho po tayo, utos po ng Diyos yung magtrabaho. Ganun po, basahin ko po sa inyo muli.
Kasi nga po yung uwaw at gutom, nakamamatay din po yun. Isa po yun sa salot ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Deuteronomio 2:6. Kayo bibili sa kanila ng pagkain sa pamagitan ng salapi upang kayo makakain. At kayo bibili rin sa kanila ng tubig sa pamagitan ng salapi upang kayo makainom. O yun o. O paano tayo makakabili ng pagkain at inumin? Dapat magtrabaho tayo, magpagal tayo. Yun po yung utos ng Diyos. Kailangan magtrabaho po tayo. O ganun po. Para makakain tayo, makainom tayo ng tubig. O yun po, utos po ng Diyos yun. Kailangan meron tayong pera. Kasi sabi rito, kayo bibili ng tubig at saka pagkain. Diba sabi ng Panginoong Diyos? Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng pagkain o kumuha ng tubig kung wala tayong pambili ng pagkain o pambayad ng tubig o hindi tayo makakainom. Ayun po yung sabi ng Diyos. Bibili tayo ng pagkain at tubig. Kailangan magtrabaho po tayo 6 na araw. Yun po yung utos ng Diyos. O ganun po. Kasi nga yung uwaw at gutom, nakamamatay po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa Oseas utos ng Diyos yung bibili tayo ng inumin Kaya nga nagbabayad tayo sa Nawasa, di ba? Sa MWSS. Sa para tayo ay makainom o ganun. Ito po sa may Oseas 2:3. Baka siya'y aking hubaran at aking ilagay siya na gaya ng araw na siya'y ipanganak, at gawin ko siyang parang isang ilang, at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa, at patayin ko siya sa uwaw. O kita nyo nga, yung uwaw nakamamatay. O kaya sabi ng Diyos, bibili tayo ng tubig. Sabi ng Diyos, bibili tayo pagkain. Kasi nga yung uwaw nakamamatay po yun. Kaya kailangan, bibili po tayo ng tubig, ng pagkain. Magbabayad tayo sa Nawasa, sa MWSS o sa Maynilan ba 'yon? O ito, basahin kasi uwaw nga nakakamatay po 'yo. Kailangan magpagal tayo. Yung po yung utos ng Diyos, magtrabaho po tayo. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa may Oseas 2:3, baka siya'y aking hubaran at aking ilagay siya na gaya ng araw na siya'y ipanganak, at gawin ko siyang parang isang ilang, at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa, at patayin ko siya sa uhaw. O kita nyo nga yung uhaw nakamamatay. Ganun po, kailangan meron tayong pambili ng tubig, pambili ng pagkain. O kailangan magtrabaho po tayo. Utos po ng Diyos yun yung magtrabaho po tayo Ganun po, para meron tayong pang bili ng tubig o pambili ng pagkain. Kasi nga yung gutom at uhaw, nakakamatay po yun. Sabi po ng banal na kasulatan. Ganun po. Utos ng Diyos, bibili tayo ng pagkain natin at saka tubig. Ito po sa may yung pagkain, wala ka namang pagkain o nakakamatay din po yun. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa 11. Dito po sa 11:22 ng Jeremias. Ito po sa yung gutom po kasi nakamamatay din po yun. Ito po sa 11:22 ni Jeremias. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking parurusahan sila, ang mga binata ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay mga mamatay dahil sa gutom. O titin nyo nga, mamamatay dahil sa gutom. Kaya nakamamatay po yung gutom, sabi ng banal na kasulatan. Kaya utos po ng Diyos na tayo ay magpagal, magtrabaho po tayo. Magsikain po tayo ng ating sariling tinapay. Yun po yung sabi ng Diyos. So yun nakamamatay po kasi yung uhaw, yung wala kang makain, nakamamatay po yun. Kaya utos po ng Diyos yung manggagpagal tayo para sa atin pong ikabubuhay. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa Jeremias 11:22.
Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking parusahan sila, ang mga binata ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay mga mamamatay dahil sa gutom. O, kita nyo nga, nakamamatay po yung gutom at uhaw. Kaya utos po ng Diyos yung magtrabaho tayo at saka yung para hindi po natin iaasa yung ating ikabubuhay sa ibang tao. Ganun po. Ito, meron pa po ritong mababasa sa 21 ni Jeremias. Kasi nga, yung gutom at uhaw, nakamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan eh. Kaya inutos po ng Diyos yung magtrabaho po tayo, para meron po tayong pambili ng pagkain. Sabi po sa Deuteronomio 2:6. Ito po sa Jeremias 21:9, yung gutom, nakamamatay po yun eh. Kaya utos po ng Diyos, magtrabaho po tayo, magpagal tayo para sa ating pong ikabubuhay. Dahil naman ni Pablo, kahit nangangaral ng salita ng Diyos, o nagtatrabaho po siya. Ito po sa may Jeremias 21:9. Ang tumataan sa bayang ito ay mamamatay sa pamamagitan ng kagutom. O, kita nyo nga yung kagutom, nakamamatay talaga. Ganun po. Kaya inuutos po ng Diyos yung magtrabaho po tayo para makabili po tayo ng pagkain natin, makabili po tayo ng tubig. O ganun. Eh kung wala ka pang kuryente, magbabayad ka. O kung wala ka pang bahay, o magbabayad ka pa ng renta ng bahay. Ganun po yun. Kaya utos po ng Diyos yung magpagal tayo o magtrabaho tayo. Kasi nga kung wala ka rin bahay o nangungupahan ka o kailangan mong magbayad ng bahay o kailangan magbayad ng kuryente. Kasi utos po ng Diyos yun, yung bibili tayo ng pagkain tsaka tubig. Kaya utos din ng Diyos yung magtrabaho po tayo. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa 2:6. Kayo bibili sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng salapi upang kayo makakain at kayo bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi upang kayo makainom. O yun o. O ganun po, utos ng Diyos yung magtrabaho para hindi po natin iaasa yung pambili ng tubig natin, ang kakainin natin, ganun po. Utos po yun. Kaya nga sabi rito ng Diyos kung sino man ayaw gumawa, ay wag din naman kumain, di ba? O, si Pablo, si Apostol Pablo po, yung kahit nangangaral siya ng ebanghelyo, o nagtatrabaho po siya, hindi niya po inasa yung kanyang ikabubuhay. Sabi niya dito po sa banal na kasulatan. Ito po sa basahin ko sa inyo rito. Hindi niya inasa yung kanyang ikabubuhay. Ito po sa sa unang Korinto. Nagpagal siya para sa kanyang ikabubuhay. Sa unang Korinto po, 4:11. Ito po sa unang Korinto 4:11. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami at nanganguhaw at hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. O kita nyo nga, si Apostol Pablo po nagtatrabaho kahit nangangaral po siya ng ebanghelyo. O ganun po, basahin ko po sa inyong muli rito. Hanggang sa oras na ito, nagugutom kami at nangunguhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. O yun nagtatrabaho si Apostol Pablo kahit nangangaral po ng salita ng Diyos. Ganun po. Hindi po siya umasa. Hindi niya inasa po yung kanyang ikabubuhay. Ganun Ito, basahin ko sa inyo rito sa, kahit nangangaral siya, nagtatrabaho siya, si Apostol Pablo. Pero yung ibang mangangaral dyan, umaasa na lang sa ebanghelyo, hindi nagtatrabaho, nagiging bilyonaryo pa mga bulaan po yun, yung mga nagiging bilyonaryo sa ebanghelyo.
Si Apostol Pablo, wala kang tiyak na tirahan eh. Nagtatrabaho pa siya. Mga yumaman po sa Ebanghelyo, mga bilyonaryo, mga bulaan po yan. Tapos, tagapagligtas mo, tao. Mga bulaan po yung ganun. Ito si Apostol Pablo, kahit nangangaral siya ng Ebanghelyo, no? Nagtatrabaho po siya. Ito po sa may Gawa 20, Kabanatay 31. Kaya nga, kayo mga magpuyat at alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi't araw sa pagpaalala sa bawat isa na may pagluwa. At ngayon pinagtatagabiling ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamaan ng lahat ng mga pinapaging banal. O kita nyo nga, 3 taon siyang nangaral si Pablo sa ibang lugar, pero nagpapagal pa siya. Araw at gabi siyang nagpapagal dito, sabi niya rito. Ito, kaya nga kayo yung mga puyat at alalahanin sa loob ng 3 taon, hindi ako naglikat sa gabi't araw, nagpapaalala sa bawat isa na may pagluwa. Ayun, gabi at araw, pagpaalala sa bawat isa na may pagluwa. Ayun, 3 taon siyang nangangaral, pero nagpapagal pa siya ng kanyang kamay. Hindi siya umasa sa mga ebanghelyo eh. Iba dyan eh, yung ebanghelyo hindi na nagtatrabaho yung iba eh. Naging bilyonaryo pa sa ebanghelyo eh. Mga bulaan po yung ganon, yung mga naging bilyonaryo sa ebanghelyo tapos hindi nagtatrabaho. Si Apostol Pablo nagtatrabaho, di ba? Gabit araw pinaalala yung mga miyembro. Ganun, kailangan nagtatrabaho po tayo kasi nga utos ng Diyos yung magtrabaho. Kahit nangangaral nga si Apostol Pablo nagtatrabaho pa rin eh. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Sa unang Korinto, kahit meron siyang karapatan sa ebanghelyo, hindi siya umasa sa ganun. Nagbigay siya ng halimbawa sa tao na nagtrabaho siya para tularan siya ng mga tao. Ganun po, nagtrabaho siya kasi utos po ng Diyos yung magtrabaho eh. Hindi siya umasa sa ebanghelyo na lang, yung abuloy ng tao, hindi siya umasa po dun. Nagtrabaho po siya. Ito po sa unang Korinto 9:14. Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon ang mga pangaral ng ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamagitan ng ebanghelyo. Tanyo, dapat yung nangangaral daw ng salita ng Diyos, mabuhay sa pamagitan ng ebanghelyo. Pero si Apostol Pablo, hindi niya ginawang gano'n, nagtrabaho pa siya. Patuloy ko po. Ngunit ako hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ni naman ang aking karangalan. Sapagkat kung pinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat sa pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa abang ako kung di ko ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban ay mayroon akong isang pamamahalang ipinagkatiwala sa akin. Ano nga ang aking gantimpala na ipangaral ko ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang wag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Ayun, hindi niya ginamit yung karapatan niya sa ebanghelyo na dapat mabubuhay yung nangangaral ng salita ng Diyos sa ebanghelyo, pero siya nagpapagal pa siya ng kamay. Nagtatrabaho po si Apostol Pablo. Hindi niya inasa yung kanyang sarili. Ibang mangangaral dyan, naging bilyonaryo dahil sa ebanghelyo mga bulaan po yun pag naging bilyonaryo sa pamagitan ng ebanghelyo. Ganun po. Wala nga tiyak na tahanan si Apostol Pablo, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Mga bulaan po yun.
Utos po ng Diyos yung tayo ay magtrabaho, magpagal, ganon. O, sabi nga ng Diyos dito, itinanggap nyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. O. Ito po sa Thessalonica, no, sabi rito, sino man ayaw gumawa, ay wag din naman kumain, sabi ng Panginoong Diyos. Ito, sa Thessalonica. Ito po yung huling verse na babasahin ko sa inyo, no. O, ito po, kailangan magtrabaho po tayo magsikain ng ating sariling tinapay. Ayun po yung sabi ng Diyos. Ito po sa ikalawang Thessalonica 3:6 hanggang 12. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. O yan kailangan yung aral sinusunod. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. O tutularan natin si Apostol Pablo. O, kahit nangaral siya ng Ebanghelyo, nagtrabaho pa siya. Hindi siya umasa ng lubos sa karapatan niya sa Ebanghelyo. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Sapagkat kami ay hindi nag-uugali na walang kaayusan sa inyo. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sino man. O kita nyo nga yung kinakain niya. Kinakain ni Apostol Pablo, binabayaran pa nila kasi nga nagtatrabaho si Apostol Pablo kahit nangangaral pa siya ng salita ng Diyos. O tanyo nga rito, sabi niya rito, ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sino man. O kita nyo nga, yung kinakain niyang pagkain hindi nanggaling sa ibang tao. Nagpagal pa si Apostol Pablo, nagtrabaho pa siya. Patuloy ko po. Basahin ko po sa inyong muli, tapos patuloy ko po. Sapagkat kayo rin nakakaalam kung paano kami dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nagugali na walang kaayusan sa inyo, ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sino man. Kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam, na gumagawa gabit araw, nagpapagal si Pablo rito, gabit araw, upang kami ay wag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay makapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung sino man ay ayaw gumawa, ay wag din naman kumain. O yun sabi rito ng Diyos, kung sino man daw ayaw magtrabaho, wag din naman daw kumain. O utos po kasi ng Diyos yung magtrabaho nasa diwa po ng Ebanghelyo yung magtrabaho tayo Wag lang nating paglalagakan ng kaligtasan yung yung kayamanan o wag umasa sa kayamanang hindi nananatili kundi sa Diyos na mas masaganang nagkakaloob, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyong muli. Kasi yung ayaw magtrabaho, sabi rito, wag din naman kumain. Kasi nga, utos ng Diyos tayo magtrabaho 6 na araw Tapos, utos ng Diyos, bibili tayo ng ating tubig, saka inumin. Utos po ng Diyos yun. Paano tayo makakabili kung wala tayong pera? Kaya kailangan po natin magtrabaho para meron tayong pambili ng ating pagkain, saka inumin. Kasi yung uhaw at gutom, nakamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan, di ba po? Utos po ng Diyos yung magtrabaho. Kaya, hindi po yung kala nila, yung trabaho, hindi utos po ng Diyos yun. Hindi yung puri ka lang ng puri sa Diyos, hindi mo man sinusunod yung utos, hindi ka nagtatrabaho. Umaasa ka na lang sa iba, bawal po sa Diyos yun. Yung inaasa mo yung ikabubuhay mo, ganun. Bawal po yung sa Diyos yung tamad. Dinadala po ng Diyos sa kadiliman. Pagka ang tao pong tamad. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Tapos patuloy ko po. Sapagkat noon pa man kami kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din naman kumain. Sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mapakialam
at pakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming pinag-uutos na ipinamanmanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigaw may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. O yun o, utos ng Diyos yung kakainin natin nang galing sa ating tulo ng pawis. O ang ibig sabihin po nito, o magsikain tayo ng ating sariling tinapay, hindi yung inaasa po natin yung pagkain natin sa iba o sa magulang o sa ibang tao. Bawal po kasi sa Diyos yun, yung inaasa po natin yung ating ikinabubuhay sa iba at saka sa ating mga kamag-anak, nganon. Utos po ng Diyos yun. Kaya sabi rito, kung sino man ayaw gumawa, ay wag din naman kumain. Kasi nga utos ng Diyos yung magtrabaho tayo eh. 6 na araw kayong gagawa at ang 7 araw, Sabat sa Panginoon. O, ganun. O, basahin ko sa inyo rito sa sa 2 Tesalonica 3:12. Sa mga gayon nga ay aming pinag-utos at pinamamanik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigaw ang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. O yun magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sabihin, kakain tayo ng ating pagkain sa pinagpagalan nating kamay, sa gawa ng ating mga kamay, sa tulo ng ating pawis, kakain tayo ng ating pagkain. Hindi iasa natin yung ating ikabubuhay. Kasi pagkatamad, ayaw po ng Diyos yun. Dinadala sa kadiliman yung tao, tinatapon sa kadiliman. Sabi nga, ikaw natamad na alipin. O, sabi nga nun, gapusin yan. Itapon sa kadiliman. O, kasi nga, utos ng Diyos yung magtrabaho tayo eh. Kaya, yun, magpagal po tayo para sa ating ikabubuhay at magsikain tayo ng ating sariling tinapay. Yun po yung utos ng Diyos. Bibili tayo ng tubig at saka pagkain. O, para tayo makabili, magtrabaho tayo, magkaroon tayo ng pera. God bless po. Sana naunawaan nyo. Utos po ng Diyos na tayo magpagal para sa ating kabubuhay. God bless. Magandang gabi po. Ingat po. Salamat po sa panonood nyo. Itanim nyo po sa puso't isipan nyo yung mga utos ng Diyos. Yun po yung makapagliligtas sa atin. Sabi po sa Santiago 1:21. God bless po. Ingat po kayo sa pangalan natin Panginoong Hesus. God bless. God bless po sa pakikinig.